Morning po ay afternoon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is April 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Malugay Street, San Antonio, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Sunshine 100 City Plaza sa may Pioneer Street, Bayang Bato, Mandaluyong City. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. So, antala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick up area. Actually, andito na tayo. Alam mo, galing naman tayo sa local government. Alam naman natin yan. Talagang para ma-solve lang talaga, ma-minimize yung traffic. Kaso hindi ka ako nakakasagot sa congressman ng ng traffic. So tingilan na hula. Kasi, biro mo ang iikutin mo U-turn. Mula dito sa kanto na ito, para dumiretso ka, mag-U-turn ka ng pagkalayo-layo. Kasi gasolina, nakakainin mo dyan. Alam mo, parang ano yun. 501. Sabi nila, analysis, paralysis. Ikaw, Congress, pakikipagkita kami, dahil nga, mas importante na bumalik kayo doon sa pagkukulang. Good morning po. Good afternoon. Sa listahan ay mali-mali yung mga impormasyon na nakalagay. Ang resulta niyan ay mahabang sila sa verification area o yung DSWD outlet sa kanilang payout center. Kabago yung mga tamang pangalan at birthday sa listahan. Pero dahil dito, mahabang oras ang hinintay ng mga tricycle drivers. Kaya schedule pangalan 600 na mga tricycle drivers na ang may mali at sa panghapon naman, ito na yung mga inabot ng payout ngayong araw kung saan 600 na mga tricycle drivers ang pinauwi na lang. Ay, DSWD, wala sa kanila yung bola pagdating sa pangalan ng mga tricycle drivers dahil ibigay lamang ito ng hearing sa kanila. At ang ngayon nga, William Sandro, nagsimula na nga yung pamibigay sa mga tricycle drivers na nagsistay yung unang mga pag-umagang schedule. Ngayon pa na nilang ibigyan ng kanilang cash assistance. Sagyan mo na alin at JM, Del Monte, Bulacan. JM, paano nagkamali dun sa pangalan ng mga driver galing dun sa LGU? Meron silang database yan dahil yung yung mga tricycle regulatory unit ng bawat munisipyo. Kahit treated yung pangalan, paano sila kamali? Yes, William, paliwanag sa atin dyan nung DSWDO, yung local DSWD dito. Ang nangyari daw kasi, pina-impose ulit yung mga pangalan dun sa mga TODA president. Yun yung sinabi. Ang nangyari, nung in-impose daw ata, ang daming mali nung pagdating na mismo dito sa cash assistance. Ang nangyari, yung ilang mga, actually, ang tinanong nga natin yung ilang mga tricycle drivers dito, ang nangyari, isang numero lang yung mali doon sa kanilang birthday. Kunyari, January 1 yung birthday nila, naging February 1. So, ang nangyari, dahil nga mali, pinerify ulit yung verification at pumunta sila doon sa LGU. Kaya, na-verify yung mga matagal yung pag-verify ng mga kanina, nag-i-imply pa rin yung mga pag-umaga. Tapos yung mga paghapon naman, yung sabi ng hindi na daw kakayanin pang ihabol ngayong araw na ito. Kaya yung mga pag-umaga, ngayon pa nang nagsisimula na makatanggap nung kanina nilang mga cash assistance. Pero sabi ng DSWD sa atin kanina, may pailang-ilang tama naman daw. Sabihin, mga nasa 100 plus. Hindi nila binanggit yung tamang mga nung mga tamang bilang yung mga nakatanggap ngayong araw na to. Pero pinakita tayo kanina, may ilan sila na nakatanggap na tama yung informasyon nila. Kaya nagtataka rin tayo, tinanong din natin sa kanila kung bakit nga ba ganun yung sitwasyon. Yung tumama, yung ang dami mali. Yung tumama, yung kukonte, yung mga mali, marami. O, tama ka dyan, Willie. At nakakapagtaka pa nga dito,
dahil yung mga Toda President, nandito rin naman sila nung time na Oo. ngayon nga. At tinatanong natin sila kung bakit nga ba nagkamali. At medyo nagkakagulo rin kanina dahil Oo. ang nangyari, nagtutuan na si Toda President at TRU dito sa Naku, CDM. Kasi hindi pwede magkakamali yan pagka yung datos galing ng DRA sa mga munisipyo. Tricycle Regulatory Board. Hindi pwede magkamali yan kasi ang nag-reveal sa mga yan ay yung mga driver saka yung mga operator. O bakit nagpahingo sila ng panibagong PSWD? Direkta lang nila yung trabaho. Yes, tama ka dyan. Actually, hindi nakausap natin si Asika Dublaw kanina. Itong verification na system na ginagawa daw nila, ito yung sinabi sa atin, ang gagawin ay parang isa na rin itong hakbangin nila para dun sa digital cash payout. Yung isang paliwanag nila para kung sakali mang may mali, eh maitama na nila ngayong nangyayari nga ito medyo magulong situation. Para kung sakali mang idaan na sa digital wallet ay tama na. Alam mo JM, yung binabanggit ni Irene Dublao na yan, since time immemorial pa yung programa nila yan. Panong pa ng pandemic yan eh. Yan. Yes, really. Actually ngayon, ito yung minimake sure nila kasi gano'n nga rin natin para assurance ay marami nga rin mga tricycle drivers na nagre-reklamo na dito sa CDM nga at other areas pa. And sabi nga nila assurance na tama na daw yung mga bilang sa susunod na cash payout. Alright, sige. Cycle JM, update mo na lang kami. So bukas babalik sa mga tricycle. Update mo na lang kami kung ilan na yung tama doon sa kukonti. Yes, actually, Willie sa Casandro, dalawang araw talaga, dito sa San Jose del Monte, dalawang araw talaga yung cash payout nila kasi sobrang dami, 2,000 yung target nila. Dalawang araw, kaso aabuti niya ng mga 5 araw kasi maraming mali. Okay, siya, sige, JM, maraming salamat. Basta, bantayan mo na lang. Purnado tayo. Thank you, JM. At yan muna ang latest dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ako si JM Pineda ng PR Team News para sa DZMM. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Basta matulog sa Istresta. Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9 minuto makalipas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blend. Usap natin sa linya ng telepono si Attorney Jess Hunt III, ang isa pong public interest lawyer. Magandang hapon, Attorney Jess. Good evening, Sir Sandro Service. Dito sa malaking place. Oo ba? Bloodbath na, bloodbath. Sabi ka, Bubble bath. Bubble bath na. Oo. Naliligo lang sa banyo, tumatakbo sa account sa Hindi yung tweet ni Ranina, yung tawa ako, bubble bath is bloodbath. Kaya para, magkakatotoo na, Attorney Jess. Ano po? Magkakatotoo na. Bubble bath. Nag-interview yata ako, di ba? Nag-file senatoryo ng Pinabondok. I don't know kung dito pag-usap. So sabi ko, magpa-file ng Yes. Di ba, live ka dito nun eh. Nung sinabi mo, Monday sila. Monday. Oo, pinalipas lang nila yung Holy Week. Oo. Nagkasal-dasal muna sila, nag-reflect, tapos naisip pa din ni Sarah, pagkatapos ng Holy Week, ay, ayoko pa din ng accountability. So, nag-file na siya. Sabi ni BP, hindi sa'yo, hindi naman totoo. Di Monday. Di Monday. Next week. Hindi Tuesday, hindi Wednesday. Sabi ko, Monday or Wednesday. Monday to Wednesday. O, ilagpas pa rin. Pero nag-file pa din. Nag-file pa rin. Ay, sa tingin nyo, dadalo o matutuloy sa April 14, yung pagdinig?
I think matutuloy kasi kanina naglabas ang Supreme Court ng resolution taking note of the Torion and Bondoc petition. I think they could have already issued a TRO if they so wanted kasi kahapon nag-file si VP Sara mga 2:30 p.m. So kung hindi sila nag-issue ngayon ng TRO, sa tingin ko malabo na mag-issue sila ng TRO. But Hindi. if they hear the case, I think the Supreme Court will still hear the case. And then, most likely, ang prediction ko, they will let the House continue the hearing. Pero pag bumoto ng House to transmit the article of Sa plenary. sa Senate, doon na pwedeng pumasok ulit ang Supreme Court to nullify the impeachment. I'm Oh. saying that's a possibility. At I'm attorney, saying oh. that's likely. Kaso attorney, just magkaiba yung magkaiba yung sitwasyon, legal argument na dala-dala nila sa Korte Suprema. Unang-una, yung grupo ni Torion, in the first place, walang legal personality, di ba? Iba naman itong iba naman itong pinakinggan ka nga pinakinggan kami ng kampo ni Inday. O sige, kami na magpapahal. Oo. Hindi, kaso, ang pwedeng sabihin ng Supreme Court, nag-file na si VP Sara, so it cures yung standing ni Torion at Bondoc. Pero, regardless, iba kasi yung argument ni Torion at Bondoc, mas mas walang masihan. Itong kay VP Sara, ang ginagawa ng mga abogado niya, hindi ko nabasa yung buong petition, pero may mga nakita kong ilang argument na mas grounded sa Constitution. At sinusubukan nila na kung pwedeng makalusot na mapawalang sa yung impeachment proceedings, sinusubukan nila. So let's say for example, di ba, ang paborito natin 1-year ban rule. Yan, hindi ang ginamit niya Torion at Bondoc. Pero itong sa petition ni VP Sara at sa mga abogado nila, Ginamit nila. Isang basis yan. Hindi ko lang alam paano nila in-apply kasi parang ang labo na mag-a-apply ulit yung 1-year ban kasi nga nagsabi naman ng Supreme Court after Feb 6, pwede na ulit. So, maguguluhan ako kung papanigan niya ng Supreme Court. Pero, ang punto ko dyan, sinusubukan ng kampo ni VP Sara mismo na gumamit ng mas grounded, ng mas may pasihan sa Constitution mismo, like 1-year ban, kesa sa dun sa naunang petition. Nagkataon pa naman, pinayagan na ng Manila Regional Trial Court na humarap si Ramil Madriaga sa 14th. No? Ito kasi yung problema that's why the Supreme Court should exercise judicial restraint and should not issue a TRO. Ang problema ko para sa Supreme Court, as a concerned officer of the court or as a concerned lawyer, kapag mag-issue sila ng TRO, anong kasiguraduhan nila na susunod ang House? Kasi technically, hindi ko sinasabing dapat gawin. Sinasabi ko lang sa realidad, hindi nila mapipigilan ng April 14 na hearing. Anong gagawin nila? Magpapadala sila ng Supreme Court sheriff to enforce the decision. Mas madaming security ang House of Representatives. Ang susundin ng security ng House, and even the PNP or the police, ang susundin nila, yung mga congressmen. So, I think, kung mag-issue ang Supreme Court ng TRO against April 14, what will ensure that it can stop the hearing itself? Matutuloy yan kasi lalo na, let's consider, Ombudsman Boying Remulla, who is independent constitutional body, nagsabi dadali siya, nag-commit na siya eh. Di ba magkakaroon ng yan? Opo. Saka magpipick up din. Thank you. Kape! Magkakaroon ng constitutional rights. So, kailangan, kasi ng Supreme Court, if orders can or will be respected or enforced. Here. I'm not thinking, Okay, sir. I'm not promoting this order that violates ang legal law. At sinasabi ko, based on history, sa isang bansa, ang nangyari na yan, na-push ang legislative at ang judicial branch of government from constitutional crisis, and the legislature will continue. Lalo na kapag impeachment, ang impeachment niya kasi pwede i-him ng legislative na sinusunod lang nila yung constitution, and even the Supreme Court cannot tell them otherwise. They cannot certain. So the Supreme Court is a certain constitutional supremacy. Sila ang final interpreter of the law. Pero pwede sa yung House of Representatives, but we have the sole power to execute. And nandun yan, they execute the constitution. So that's my concern. My fear is the Supreme Court doesn't exercise judicial restraint and respect the democratic process of accountability. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless po.